May pera ka ngayon dahil sweldo mo. Tapos marami kang iniisip na gusto mong bilhin. Pero ang pera mo parang kanta, sa isang iglap lang, nawala rin lahat. May mali na sa ginagawa mo. Gusto mo bang manatili ang pera mo sa wallet mo? May mga bagay kang dapat gawin at dapat mong iwasang gawin. Sa video na ito, matututunan mo ang 5 paraan para mapanatili ang pera sa'yo. Kahit simple lang ang kita mo. Kung gusto mong mag-ipon, kailangan mo lang matutong humawak ng pera. Dahil kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung mabilis din itong mawala, wala ring mangyayari. Okay, let's get started. Tip number 1, iwasan mo ang luho. Hindi lahat ng gusto mo, kailangan mong bilhin. Ang problema, sanay tayo sa instant reward. Gadgets, unwind, food trip. Pero kung araw-araw mong sinasabi yan, hindi na reward yan. Habit na yan. Help? At ang habit na yan, unti-unting kumakain sa pera mo. Disiplina ang sagot dito. Hindi mo kailangang alisin lahat ng luho, pero dapat limitado. Mag-set ka ng budget para dito. At huwag pa bigla-bigla. Ang problema kasi sa karamihan ay kapag nakahawak na ng malaking pera ay hindi na mapakaling, hindi gumastos. Apply the self-control, medyo mahirap, pero nakakatulong sa'yo. Tip number 2, matutong humindi sa nonsense na gastos. May mga gastos na hindi mo naman kailangan, pero ginagawa mo pa rin. Libre? Yaya ng barkada? Go agad. Kahit alam mong wala na sa budget, dito ka nasisira. Hindi lahat ng opportunity ay dapat tanggapin. Minsan, ang no ang magliligtas sa pera mo. Kung hindi importante, huwag mong pilitin. Baka mamulubi ka niyan bigla, hindi ka pa nga nakakapag-ipon. Useless lang kung marami kang pangarap, pero hindi natutupad dahil lang sa maling patutunguhan ng pera mo. Tandaan, hindi ka kuripot. Nagiging matalino ka lang sa pera. Tip number 3, pag-isipan muna kung kailangan ba talaga. Oops, kailangan mo to. Huwag mong isipin na minsan lang to. Ang minsan ay posibleng makakapagpalubog sa'yo. Bago ka gumastos, mag-pause ka muna. Tanungin mo sarili mo, kailangan ko ba ito? O naiinggit lang ako sa iba? Bigyan mo ng 24 na oras sarili mo. Kung gusto mo pa rin pagkatapos, baka kailangan mo nga. Pero kung nawala na yung urge, impulse lang pala yun. Maraming pera ang nasasayang dahil sa padalos-dalos na desisyon. Konting hintay lang, malaking tipid na. Bago tayo magpatuloy, paki-like and share ng video na ito para mapanood din ng iba. Tip number 4, maglakad kung malapit lang naman ang trabaho. Simple lang, pero malaking tulong. Pamasahe araw-araw, lumalaki yan. Kung kaya mong lakarin, bakit hindi? Hindi ka lang nakatipid, naging healthy ka pa. Isipin mo, yung pamasahe mo sa isang linggo, pwede mo nang idagdag sa ipon mo. Maliit na desisyon, pero malaking epekto. Tip number 5, gumawa ng savings account. Kung wala kang hiwalay na lalagyan ng ipon, mauubos talaga yan. Kailangan mong ihiwalay ang pera na hindi mo gagalawin. Pwede itong bank account o digital wallet na pang-ipon lang. At bawat sahod, magtabi ka agad, kahit maliit. Ang importante, consistent. Dapat mag-ipon ka muna bago gumastos. Hindi mo kailangang maging perfect para maayos ang pera mo. Kailangan mo lang magsimula sa tamang habits. Bonus tip, iwasan ang utang kung hindi kailangan. Hindi lahat ng utang masama. Pero kung para lang sa luho, delikado yan. Kung kaya mong ipagpaliban, ipagpaliban mo. Mas magaan ang buhay kung wala kang iniisip na utang. Subukan mong maging kalmado sa paggastos ng pera mo. Giginhawa lahat ng nasa paligid mo. Dito nagsisimula ang totoong pagbabago. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo, i-share, at mag-subscribe ka sa channel na ito. Pera Goals PH. Para sa mas marami pang practical tips na makakatulong sa pag-asenso mo, tandaan, hindi mo kailangan maging mayaman para magsimula. Kailangan mo lang magsimula para yumaman.